At siyempre kilala naman kung sino siya dahil si Risa Tanas naman talaga ang di umano nagbigay sa kanya ng pera at kumuha sa kanya para magbigay ng falsified testimonya sa Senado, no, na yan naman po ay mahihimay-himay din, no, dahil dinimanda niya yung mga vloggers. Siyempre pwede namang sabihin ng mga vloggers at saka ni Mauricio Maurilio kung ano talagang katotohanan. Sana nga lang lumabas na kaagad yan, no? Dahil alam naman natin ambisyosa ang Risa Tanas, no? At nais nating malaman kung dapat bang suportahan pa siya sa kanyang mga ambisyon na mas mataas na opisina. Pero sa tingin ko, hindi na po talaga yung karapat-dapat, no? Dahil ang tao nang namemeke ng ebidensya ay para po yung kapatid na magnanakaw na rin, no? Dahil nagsisinungaling. Pero ang masama po rito, yung kanyang pagsisinungaling, pagdawit sa mga tao sa isang non-bailable offense. Hindi lang po yan si Pastor Kibuloy, pati po ako nung inimbestigahan niya sa Senado, ang kanyang asta para ang mayroon na siyang napatunayang pagkakasala ko. Na sa katunayan naman po, wala talagang kahit anong ebidensya. Ako nga po kahapon binabasa ko yung information ng non-bailable sa akin. Diyos ko po, ang kanilang information laban sa akin, kaya ako nakasuhan ng non-bailable dahil ako daw po ay naglakad para sa renewal nung lisensya ng Lucky South 99. Kailan pa yan naging krimen kung ikaw ay isang abogado? Hindi nga naglakad nag-follow up nga lang ako. Tinanong ko lang anong kulang na mga dokumento. At sinabi naman sa katanungan ni dating Senadora Binay kung ako'y ng braso, hindi naman po. No? So actually, sa takdang panahon po, pwede naman kung questionin mismo yung impormasyon sa pamamagitan ng motion to quash. Ang ibig sabihin yan is sabihin na natin totoo anong krimen ko. Yun naman pong aking ginawa ay pagpapalo up lamang para mansigurado ng operasyon ng isang pogo ay legal. Dahil talaga namang bagamat si Presidente Duterte ang gumawa ng paraan para ma-regulate yan, sa panahon pa naman ng mga dating presidente, gaya ni Presidente Aquino, nagsimula na yung mga pogo-pogo na yan. No? Kaya yan ginawa ng regulasyon ni Tatay Digong dahil nga walang kita ang gobyerno at saka mas mabuti na nalalaman natin kung anong gawain nila. Para kung meron sila mga kriminal na gawain, kahit papano, may say pa rin ang gobyerno kaysa naman completely unregulated sila. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang latest po dyan, nagsalita na itong si Maurilio, si alias Ariel, at nagsabi na walang katotohanan yung sinasabi ni Risa Tanas Ontiveros na siya ay binayaran para bumaliktad. Well, nasa sa inyo na po yan kung sinong paniniwalaan nyo. No? Pero ako, mas naniniwala ako dito kay Maurilio kasi alam ko naman na he has nothing to gain by retracting his testimony. Unang-una, nabayaran na siya. Pangalawa, binibigyan siya ng proteksyon. Pangatlo, siyempre, dahil tinitira niya mga kalaban ng Marcos Jr. administration, talagang pangangalagaan siya kung siya ay hindi babaliktad. So mas malaki mawawala sa kanya kung siya ay bumaliktad at talaga namang baka supili na rin siya. Yung mga vloggers na wala namang ginawa kundi nagdiskurso lamang sa mga aligasyon niya, dinimanda na ng cyber libel, no? Ano pa kaya kung yung witness mismo na bumaliktad? Siyempre, naintindihan ninyo na kung siya'y nanahimik, baka makakuha po siya ng karagdagang bayad galing kay Risa Tanas Ontiveros at saka siya ay protektado pa ng administrasyon kaysa ngayon na sigurado magsisimula na ang panggigipit sa kanya. So ako naniniwala ako kay alias Ariel, no? Dahil tingin ko naman wala talaga siyang makikita sa kanyang pagbabaliktad other than magkakaroon siya ng malinis sa konsyensya. At talaga namang hindi natin maayaalis ang kahalagahan ng isang malinis sa konsyensya, no? Dahil ang ating buhay dito sa mundong ito, it is on borrowed time. Only God knows kung kailan tayo tatawagin muli. At I guess yung paglilinis ng konsyensya is one way na kapag tayo tinanong ni San Pedro anong nagawa mo sa daigdig na yan, sasabihin naman niya, naiswalat ko po ang katotohanan na meron talagang makapangyarihan na dati, siya daw po tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ngayon po, nagtatanim ebidensya, tanim testimonya para lang gipitin ng mga kalaban. No? Lalong-lalo na yung mga gaya ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po'y hindi talaga ako follower ng KOJC, pero naniniwala po ako na lahat ng pananampalataya na talagang nagtuturo
kung anong sinabi ng ating Panginoon sa Biblia, ay dapat talagang bigyan ng respeto. Yan naman po ay nasa ating saligang batas, no? Yung freedom of religion. Talaga naman pong grantyado ng ating Estado na lahat ng tao ay malayang magkaroon ng pananampalataya, no? At hindi maghimasok ang Estado para pigilin ang pagdami ng hanay ng mga nananampalataya at hindi mag-iendorso ang Estado ng kahit anong pananampalataya. At ang sa akin naman po bilang isang Kristiyano, basta ang pagtuturo ng isang pananampalataya ay mayroong Panginoon na pwede magpatawad sa ating mga kasalanan at magbibigay ng bagong buhay pag tumanggap kay Kristo, sa akin po, yan po ay dapat talagang suportahan. No? Of course, may iba-ibang mga simbahan na talagang they disagree with the basic teaching ng KOJC, lalong-lalo na yung sinasabi ni Pastor Jacobo Kibuloy na siya ay anak ng Panginoon. No? Pero sa akin, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po tayo ay anak ng Panginoon. In fact, lahat tayo ay hinugi sa imahe ng Panginoon. Lahat tayo na nananampalataya ay anak pa rin ng Panginoon. So sa akin, basta ang tinuturo ng mga pananampalataya ay kabutihan, ay naku po, talagang suportado ko po sila. Kaya ganyan din ang aking pagsuporta kay Pastor Kibuloy, gaya ng aking pagsuporta sa lahat ng mga pananampalataya. Now, anyway, so hayaan po nating umusad yung reklamo ni Risa Tanas, no? Dahil makikita naman natin kung talagang nagsisinungaling itong si alias Ariel, no? Na si Maurilio ngayon, no? Na pinangalanan na siya kung sino siya, no? At siyempre kilala naman kung sino siya dahil si Risa Tanas naman talaga ang di umano nagbigay sa kanya ng pera at kumuha sa kanya para magbigay ng falsified testimonya sa Senado, no? Na yan naman po ay mahihimay-himay din, no? Dahil dinimanda niya yung mga vloggers, syempre pwede namang sabihin ng mga vloggers at saka ni Maurilio kung ano talagang katotohanan. Sana nga lang lumabas na kaagad yan, no? Dahil alam naman natin ambisyosa ang Risa Tanas, no? At nais nating malaman kung dapat bang suportahan pa siya sa kanyang mga ambisyon na mas mataas na opisina. Pero sa tingin ko, hindi na po talaga yung karapat-dapat, no? Dahil ang tao nang namemeki ng ebidensya ay para po yung kapatid na magnanakaw na rin, no? Dahil nagsisinungaling. Pero ang masama po rito, yung kanyang pagsisinungaling, ay pagdawit sa mga tao sa isang non-bailable offense. Hindi lang po yan si Pastor Kibuloy, pati po ako nung inimbestigahan niya sa Senado, ang kanyang asta para mayroon na siyang napatunayang pagkakasala ko. Na sa katunayan naman po, wala talagang kahit anong ebidensya. Ako nga po kahapon binabasa ko yung information ng non-bailable sa akin. Diyos ko po, ang kanilang information laban sa akin, kaya ako na nakasuhan ng non-bailable dahil daw ako daw po ay naglakad para sa renewal nung lisensya ng Lucky South 99. Kailan pa yan naging krimen kung ikaw ay isang abogado? Hindi nga naglakad nag-follow up nga lang ako. Tinanong ko lang anong kulang na mga dokumento. At sinabi naman sa katanungan ni dating Senadora Binay kung ako'y ng braso, hindi naman po. No? So actually, sa takdang panahon po, pwede naman kung questionin mismo yung impormasyon sa pamamagitan ng motion to quash. Ang ibig sabihin yan is sabihin na natin totoo anong krimen ko. Yun naman pong aking ginawa ay pagpapalo up lamang para mansigurado ng operasyon ng isang pogo ay legal. Dahil talaga namang bagamat si Presidente Duterte ang gumawa ng paraan para ma-regulate yan, sa panahon pa naman ng mga dating presidente, gaya ni Presidente Aquino, nagsimula na yung mga pogo-pogo na yan. No? Kaya yan ginawa ng regulasyon ni Tatay Digong dahil nga walang kita ang gobyerno at saka mas mabuti na nalalaman natin kung anong gawain nila. Para kung meron sila mga kriminal na gawain, kahit papano, may say pa rin ang gobyerno kaysa naman completely unregulated sila. Pero anyway, hindi naman natin uubusin ang panahon natin kay Risa Tanas sa antivirus dahil meron pang mga iba't ibang mga balita na dapat natin bigyan ng importansya. Ito po yung impormasyon na naunahan na tayo ng Vietnam pagdating po sa paglago ng ekonomiya. Totoo po yan. Naalala ko po nung mga panahong 1976, unang umikot sa Southeast Asia yung aking nanay, diring-diri po siya sa Vietnam. Kasi napakahirap ng Vietnam. Yung mga panahon na meron na tayong po cart center, yung mga panahon na laganap na yung mga export processing zones natin, talagang, pasensya na po sa term, pero nandiri po talaga yung nanay ko. Ang dumi-dumi daw ng Vietnam, mahirap na mahirap. Kasi nga po galing sa gera ng Vietnam, no?
naalala nyo, binomba talaga sila ng mga Amerikano sa napakatagal na panahon at itong mga 1970s lang tumigil ang gera dyan at siyempre matagal yung proseso ng pagre-rebuild ng kanilang ekonomiya. Pero ang tingin ko po, yung katotohanan na talagang nasira ang kanilang bansa dahil doon sa gera kung saan ginamit na na battle zone ng Amerikano ang Vietnam laban nila sa China at sa Russia ay dahilan para completely masira ang infrastruktura ng kanilang bansa at ng kanilang ekonomiya. Pero naku po, wala pang 20 years, eto na po, tumayo na po ang Vietnam at ngayon naunahan na ang Pilipinas. Nakakalungkot po dahil dati-dati tayo yung numero 1 sa buong Asia. Ngayon po, kulelat na tayo sa Southeast Asia. Bakit po? Ang pinakamalakas na ekonomiya ay number 1 is Singapore. Pangalawa is Thailand. Pangatlo is Indonesia. Hindi, ano pala? Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, ngayon Vietnam. At tayo'y pang-anim na lang po sa ASEAN. Hindi po ako magtataka kung sa lalong mabilis panahon, pati po Laos maunahan na tayo at Cambodia. Dahil yan dalawa pong yan, talagang bagamat medyo naiiwan pa ng buong daigdig pagdating sa pagiging moderno at pagiging industrial, no? Napakalakas naman po ng turismo, lalo na ng Cambodia dahil meron silang Siem Reap, no? So ang aking fearless forecast, kung hindi po tayo magkakaroon ng presidente na nasa tamang pag-iisip, baka pati Cambodia maunahan na tayo. So ngayon, bagamat tayo po ay naunahan na ng Vietnam, nauunahan pa rin natin ang Cambodia, pero kaunti na lang po, maunahan na tayo ng Cambodia. Ano ba mga kadahilanan kung bakit naiwan na tayo ng Cambodia? Well, una-una po, nasa tamang pag-iisip po ang kanilang mga leader. Now, of course, ang pula nila sa Vietnam, Communist Party of the Philippines, pero meron naman po sila mga proseso na nagsisiguro na at least hindi adik yung mga namumuno sa kanilang partido. So at least sigurado tayo, o sigurado mga Vietnamese, na bagamat walang gayang halalan na nagaganap gaya sa Pilipinas, kung saan mga politiko ay malayang gumagamit ng pera ng taong bayan, ayuda para sa pamimili ng boto, at least meron silang sariling cleansing process sa loob ng partido nila. Dahil talaga namang pag merong korupsyon na nakita dyan sa mga hanay ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines, kamatayan ang pinapataw, no? So kahit papaano, they regulate their greed dahil pwede silang mapatay, no? Kung sila ay lantarang magnakaw. Pangalawa, talagang napakagaling ng kanilang centralized planning. Alam mo, yan ang lesson ng China. Ang China rin kasi dati napakahirap, no? At alam naman natin na nung panahon na nanalo sila sa revolusyon at napalayas yung mga Kuomintang government at napapunta ng Taiwan at nanguno si Mao Zedong, talagang napakadaming mga tao ang kinakailangang pakainin. At sa lalong mabilis na panahon, wala pang 20 years, ngayon po, parang pang-apat ng ekonomiya sa daigdig ang China, no? At inaasahan na ilang taon na lang po, taon na mabibilang sa isang kamay ng daliri ang binibilang bago maunahan ng China ang Estados Unidos. At paano po nangyari ito? Dahil pinagplanuhan po nila kung paano sila lalago ang kanilang mga ekonomiya. So tinitingnan nila kung ano yung mga sektor na kinakailangang suportahan, binibigyan ng suporta. Tinitingnan nila kung ano yung mga yung mga manufacturing sector na kinakailangang suportahan at binibigyan ng suporta. Ang pinakamalaking hakbang po na ginawa ng Vietnam, nakita nila yung potensyal ng kanilang bansa para sa turismo. Kasi gaya ng Pilipinas, meron din silang magagandang tanawin at magagandang beaches na pinagsamantalahan nila, pinromote nila to the max. At tingnan po natin ilan ang tourist arrival ngayon ng Vietnam na hindi ko po nakita bago tayo nag-broadcast, no? Pero ang alam ko po, ang Vietnam ay mahigit 15 million ang kanilang tourist arrivals. So kaya naunahan na tayo sa turismo dahil ang turismo po talaga ay low-lying fruit. Pagsasamantalahan mo lang yung ganda ng iyong bayan at talaga naman pong darating ang mga turista at syempre pag dumating ang turista, nandyan yung mga kita. Bukod pa po dyan, tinutukan nila yung manufacturing sector. Alam nyo kasi talaga, importante ang agricultural sector. At kaya naman hindi ko ina-highlight yung success ng Vietnam as one of the biggest rice importers kasi meron silang tanging yaman, yung natural na irigasyon ng Mekong River.
So talagang hindi tayo makakalaban sa Vietnam at sa Thailand at saka sa Laos pagdating dyan dahil meron silang natural na irigasyon. Pero gayon pa man, ang ginawa kasi nila nung dekada 60, pinadala nila para mag-aral sa Los Baños yung kanilang mga estudyante, kanilang mga farmers, at in-apply nila yung natutunan nila sa Los Baños. Kaya tuloy, mas magaganda yung variety nila bukod pa doon sa meron silang natural na irigasyon. Pero ang tinutukan talaga ng Vietnam ay yung manufacture. At sila ay nakinabang. Bakit? Kasi yung Amerika nga, pinag-iinitan yung China. Na talagang dahil ayaw nilang mas maunahan sila ng China, binibigyan nila ng restrictions yung pagpasok ng manufactured goods galing sa China. Anong ginawa ng Vietnam? And Vietnam kasi, meron silang common border ng China, inengganyo niya yung mga Chino na magbukas ng mga factory sa Vietnam. Kaya instead of made in China, nagiging made in Vietnam at nakakapasok ng malaya sa Amerika. At yan ang dahilan kung bakit napakabilis ng industrialization ng Vietnam. Ano ba ibig sabihin ng industrialization? Yung pag-move away from agriculture to manufacturing. So napakabilis ng proseso kasi nga yung mga Chino namuhunan sa mga factories sa Vietnam dahilan kung bakit lumakas ang export market ng Vietnam. Pero at the same time, maski lumaki at lumago ang manufacturing sector, hindi nila pinabayaan ang agrikultura. So meron silang sapat na kakainin para sa kanilang mga kababayan, mga murang pagkain, kaya po hindi problema ang mataas na presyo ng pagkain sa Vietnam. At the same time, dumami ang kita nila from export revenues. Kasi nga po, lahat ng mga Chinese companies na umiiwas sa trade sanctions ng Amerika ay dun binuhos ang kanilang mga kapital sa Vietnam. Kaya tignan ninyo ngayon, ang daming made in Vietnam ng mga manufactured goods. Hindi lang mga manufactured goods yan pati mga damit, electronics, lahat po yan dati made in China, owned by Chinese companies pero ngayon nasa Vietnam. Sa totoo lang po, yan ang gusto ko sanang gawin din sa Pilipinas, dun sa aking probinsya ng Bataan, na engganyohin natin yung mga Chinese companies na mag-invest dahil nga ang Amerika ay pinipigil ang paglago nila, ayaw nilang papasukin ng made in China. Di gawin nating made in the Philippines, di ba? Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga factories dito sa Pilipinas. Pero hindi nga po nangyari yan dahil naaway ni Marcos Jr. ang bansang China. Bagamat ang kanyang may bahay, si Liza Araneta, ay naging mayaman bilang abogado dahil siya ang pinupuntahan ng mga Chino nung sila ay nagsisimula na magbukas ng mga negosyo rito kasama ang mga pogos. Bakit? Kasi pinagyayabang nga ng mga Marcos na kanilang ama ang nagsimula ng diplomatic ties between Philippines and China. Ay nako, I stand by that statement po na halos lahat ng pogo na pumasok sa Pilipinas at mga panahon naman yon, legal yon, lahat po yan ay kliyente ni Liza Marcos. Kaya nga po, kung maghahanap kayo kung sino talaga abogado ng mga pogo, Marcos po yan. At meron nga larawan na linabas ng panahon na ginigiit itong sila Kasiong na napapakita na talaga yung mga pogo owners ay malapit kay Liza Marcos. No? So anyway, hindi ko naman po sinasabi na krimen yan dahil hindi krimen yan yung mga panahon na yon. Ang sinasabi ko lang, talaga naman po tumiba ang Liza Marcos doon sa mga kliyente niyang mga Chinese companies na hindi ngayon maintindihan kung bakit inaaway ng husto ng kanyang asawa ang bansang China. Gayon namang silang dahilan kung bakit lumago ang practice ni Liza Marcos. Di ba po? So doble kara lang po talaga. Pagkakakitaan, pro-China. Pero otherwise, anti-China. Yan din naman po yung mga kwento gaya ni Gibo Teodoro. Yung kanyang Sagittarius Mines po talagang tumiba naman. No? Dahil yan po ay nag-export ng nickel sa China. No? So pinagkapirahan ng China pero tinuturing na ngayon ay kalaban ng China. Sana wag naman ganyan. Mga gaya ko na talagang nais mas malakas ng ating relasyon sa China, hindi naman kumita. Kami po ang pinakakawawa. Tinatawag ng traidor, hindi pa kumita dahil sa China, samantalang yung mga nagpayaman at the expense of China. Sila ngayon ang nagsasabi na dapat tratuhin kalaban ang China. Well, anyway, yan po ang mga dahilan kung bakit ang Vietnam ay nauna na sa atin. No? Centralized planning, political will ng kanilang liderato, although it is a Communist Party of the Philippines, paglago ng agricultural sector at katunayan yan, biggest exporter ngayon ng Southeast Asia ang Vietnam, number 1 or number 2, depende. Ang naglalabanan dyan is Thailand and China. At the same time, yung paglago ng manufacturing sector, dahil nga po, lahat ng mga factories sa China ay nag-invest din sa Vietnam. At panglima, yung turismo. Ang sa akin lang po, sana matuto ang ating gobyerno at ang ating mga kababayan. Unang-una, wala po talaga mangyayari kung wala sa tamang pag-iisip ang ating leader. So dapat po siguraduhin natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente
dahil hindi po talaga tayo aangat kung walang mamumuno. Pangalawa, dapat ang liderato natin kapag siya nasa tamang pag-iisip, may political will. Ang kinakailangan lang naman bantayan para mang-engganyo ng mga mamumuhunan, dapat ilimita ang korupsyon, tanggalin ang bureaucracy, at gawing talagang kaakit-akit na mamuhunan. Pangatlo, gamitin natin ang foreign policy natin, yung panlabas na relasyon, para nga masigurado na mas maraming pagkain sa hapagkainan. At ang pamamaraan po talaga ngayon, gaya na naging karanasan ng Vietnam, dahilan kung bakit naunahan na tayo sa pag-unlad, ay dahil sa kanilang malapit na pagkakaibigan sa bansang China na pinakamalaki naman talagang nagbibigay ng mga kapital sa mga karatig bansa. Yun lang po. Sige po, tawagin yung mga trador, kami mga nagsasabi na dapat tayo ay makinabang sa bagong pag-unlad ng China, pero ang katotohanan po, lahat ang nakikinabang sa bagong yaman ng China, naunahan na po ang Pilipinas pagdating sa pag-unlad. Kaya nga po, ang Pilipinas ngayon, nananatiling lower middle income country. Samantalang naunahan na tayo ng Vietnam at naging upper middle income country na ang Vietnam. Pilipinas, gising na po. Panahon na po para tayo mag-unlad at sa ganun, mabawasan ang hanay ng mga nagugutom. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Nako, kalit naman ang bata na yan. 2 buwan po. 2 buwan, tapos yung sabi mo sa akin, yung asawa mo, 74 74. years old. Opo. Ano, nakabuo pa, malupit, ano? Opo, nakahabol pa. Nakahabol pa ng isa bago na stroke. Opo. Yun guys, magandang araw, no? Ito na si Ero, si Boy Sardinas. Ito, meron naghihintay sa atin. Ito, oh, galing pa ako ng Manila. Hi, te. Ano pangalan mo? Priscilla po. Nag-vlog ako, ha? Opo. Para makita kayo, baka may tutulong pa. Nako, kalit naman ang bata na yan. 2 buwan po. 2 buwan, tapos yung sabi mo sa akin, yung asawa mo, 74 74. years old. Opo. Ano, nakabuo pa, malupit, ano? Opo, nakahabol pa. Nakahabol pa ng isa bago na stroke. Opo, bago po na-stroke. Paano kayo nabubuhay ngayon, te? Na-stroke na si tatay. Minsan po yung mga anak ko po nagdidilan siya po ng ano po, naghahanap po minsan ng mga saging-saging dyan lang po sa tabi, sa aming halaman dyan, sa paligid. Sa paligid, oo. Yung saging yung bibenta nyo. Opo, yung tanim po ng asawa ko bago siya na-stroke. Ano sabi ng doktor? Gagaling pa siya? May ano pa po, may iniinom naman po siyang maintenance. Pero 74 na siya, malakas pa. Opo. Kasi pag mga taga-bundok na mga Exercise natatanda, lang. talagang malalakas pa talaga yan. Pero Ay, ngayon, nakabuo pa nga ng isa oh. pero ngayon po yung pagkabagsak niya lalong humina ngayon. Yung sabi mo, nabagok na Opo, ano, na nabagok po ang ulo natahi yung ulo niya. Opo. Alak ka. Butas po yung dito niya sa may ano, yung nag-crack po yung ano niya bungo. Alak ka. Kaya nga po naghanap po ako maintenance para po sa gamot sa ano niya, ulo. Ano daw gamot doon? Hindi ko po ano, nandun po yung ano, yung reseta sa bahay. May nabibili rito noon. Wala po yata sa bayan. Malalaki pong tablet kasi yun. Nagtingin na kayo dyan. Wala. Dito tayo sa bundok eh. Ewan ko kung meron dito noon. Opo, mahirap. Magkano raw isa noon? Yan lang po man, sir. Hindi Meron na siyang reseta kaso walang naiinom na gamot dahil wala kayong pambili. Pambili po. Ba't paano niyo po ako nakilala? May nagsabi lang po sa akin dyan sa kapitbahay. Nakimarites, nagmarites na. Hindi naman po. Kapitbahay ko lang Baka humingi sakali ng matulungan ka. tulong. Opo. Ano ba yung gusto mong hiling? Na, Bigas. Opo. Tsaka po, pambili po ng gamot ng asawa ko. Ba't parang iiyak ka na? Huwag kang iiyak. Hindi naman po. Kawawa naman Na yung ano bata, lang po oh. sa hirap ng buhay namin. Ilan ba yung anak niyo po? 6 po. Naku po, mahilig talaga si tatang. 74 years old. Meron pang nakaisa pang habol. Opo. 2 Bago siya buwan. na-stroke pa niyan. Bago pa siya na-stroke. Opo. Naku po, matibay talaga. Pero So, ngayon, mahina na tumayo. Mahina na siya kasi nga na-stroke na nga eh. Opo. Na-stroke. Ilang taong ka na ba, Nay? Ano pa po, ano na po ako? 38 po.
Last na talaga yan. May edad Opo, ka na wala rin. na po talaga. Tsaka mahirap ang buhay eh. Ayun nga po. Sabi ko nga po sa asawa, control na talaga. Ayoko na talaga. Nahirap. Malamig kasi dito sa bundok eh. Wala, ganun lang talaga. Kanina ka pa naghihintay dito sa akin ay. Opo, kahapon pa po kami pumunta rito. Kahapon, Opo. wala po ako rito kahapon. Ano pangalan mo, Nay? Priscilla Lopez. Ayan, si Priscilla Almeda, naghirap na. Nako po. Nabuntis ng 74 years old, si Priscilla Almeda. Ayan, joke lang po na pinapatawa ko lang kayo. Sanay na po. So, kakain tayo, Nay. Bumili kasi ako ng ulam, nagluluto yung tropa doon, ha? Opo. Gusto ko mapuntahan ko kayo. Opo. Ha? Para po, hindi naman po talaga ako nagsisinungal para po makita nyo rin kung ano pong katayuan namin. Hindi, sa para baba. makakita ko rin din kayo. Malay nyo, kaso yung vlog ko po kasi sa page ko, hindi siya nagkakaroon ng kita eh. Mayroon pang violation. Opo. Pero okay lang, tutulungan naman kita ha. Kasi sana kung kumikita yung vlog ko, kaya ba nagbablog ako ngayon, Opo. malay nyo, maraming mag-share tapos maraming nanood ng ads. Yung kinikita po kasi ng video, binibigay ko po sa may-ari ng video. Ako lang yung nagbablog. Pero yung kinikita, binibigay ko. Pero sayang, wala pa. Tulungan na lang. Tutulungan ko kayo ha. Opo. Binabaha nga po kahapon kaya po naka-absent yung anak ko pong isa. Binaha. Nasa bundok tayo, ba tayo bibiha? Ba't babaha? Binaha po sa likod po kasi hindi na ko kaya ng Papunta sa inyo yung tubig. Opo. Saan ba kayo? Bandang bangin o ano? Hindi pa naman po bangin na bangin po. At least bahay nyo yun. Opo. Sarili po namin. Buti na lang at may sarili Ang kang po namin bahay. talaga, bahay po namin, lang, yung tabing-tabing na yero, may masilungan lang, kahit hindi ayos pong bahay. Pero malalaki na yung anak mo, sabi mo. Opo, May nagtatrabaho naman na anak mo. opo. Kaso po kulang pa po sa kanya. Malit lang ang sahod siguro eh. Mababa lang din. Pinagkakasya niya lang din sa sarili niya. Mahirap po umasa lang lagi sa anak. Pero may mga anak na matutulungin. Baka maliit lang talaga yung sahod. Opo. Ang gwapo ng bata oh. Hirasog po. Nausog ka pahapon. Ayan. Yung isang ampun ko na kasama na vlog ko, ganyan lang siya kaliit, 2 buwan. Nung pinahiram sa akin ng nanay, pinagamot ko. Opo. Tapos hindi na kinuha, nasa akin na, malaki na. 3 taon na yung baby. Si Baby Rico, shout out doon sa Abro ngayon. Ganyan lang kaliit yung nakuha kong baby. Kasi nga, walang pampadedi yung nanay. Opo. Pinapadedi ng Bear Brand. Iyak ng iyak, tapos may sakit na. Sobrang malnourished na siya, payat na payat. So, kinuha ko siya, na-save ko yung buhay niya. Sa akin po, breastfeed po ako. Breastfeed. Kaya pala medyo mataba siya, ano? Opo. Ang dami niya naman pong mga sugat-sugat. Yun nga po naano ko rin Ayan meron din po Aba, siya. nahawa na yung baby. Meron po talaga dati pa yan. Wala pong nagamot yan Diyan papacheck up mo sa center. Sabi daw po rasis lang. Nilalagyan ko na lang po siya ng langis. Binigyan ng antibiotic kasi hindi naman gumagaling na syrup. Diyan, sa ano? Sa katil siguro, marami atang lamok sa inyo. Maano po siya, marang nik-nik lang. Dapat maglilinis kasi kung may nik-nik yan, Makati talaga yun. Opo, kasi madamo dun sa kabila Madamo. Opo. Kanino yun? Madamo. Sa kabila lote po yun, hindi ko pa alam kung kanino po yun. Dapat nadamuhan kasi napag-aanuhan ng mga lamok. Isa po na lang namin pinapausukan. So ayan mga babayan, pakihintay po ng susunod na part ng video. No, ito, i-upload ko muna to. Hintayin nyo yung susunod na part. Kasi pupunta tayo dun sa bahay nila. Tingnan natin yung kanilang lagay. Tapos gusto ko makita yung asawa niya na na-stroke na at nabagok, no? At bigyan natin muna sila ng bigas. Tapos kunin natin yung reseta ng kanyang asawa. Kasi nga po ay na-stroke, bumagsak, na basag yung ano daw, may bungo, may crack. Nakrak po. Tapos walang iniinom na gamot. Wala. Paano mong gagaling yun kung walang iniinom na gamot Tiyaga-tiyaga lang po. Nako po. Baka daw sakaling gumaling siya. Oo. So yun mga babayan, no. Shoutout doon sa aking mga mami sa Amerika, no. Baka gusto niyo tulungan sila. Sabihin niyo lang sa akin. At ay iaabot natin sa kanila kung ano po yung gusto niyo itulong. Shoutout kay Mami Sharma Marquez, Mami Leticia. Yan si Mami Amabella, sila Mami Tintin, yung mga sponsors natin na
magcha-charity tayo. So ito karapat dapat natin tulungan to. At tutulungan ko to, bibigyan ko to ng bigas. Dahil kukunin ko yung reseta ng kanyang asawa kasi yun ang importante. At mahirap yung natutulog ka na lang na pinapagaling mo yung sugat mo na wala kang iniinom na gamot, mahirapan po talagang gumaling yun, ha? So guys, antabayanan nyo yung yung part 2 nito. At nakita natin yung kanilang kalagayan. So kakaawa naman itong bata. So ayun guys, hintayin nyo yung part 2. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Gosh. Irene Oika. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.